Anyway, may igsoon. Kining dako kayong problema karon sa Pilipinas. Hagsa ang ekonomiya. Hagsa ang nasod. Pait ang kahimtang sa katawhan. Mabitaw nga dito sa San Juan, pag-launch na mo sa RAGE Coalition, ni istorya si Mayor Baste Duterte. Ingon siya, isa lang kaulo ang kinahanglan namo dinhi. Ulo lang ni Marcos. Tinuod man to. Pero lahi lang ang pagsabot ni Manang Claire. Lahi lang. Figure of speech to. You should not interpret that literally. Dili man buot pasabot nga putlan og ulo si Marcos unya dalo nato dire. Dili sayop na. Gani gidaig pa ni Mayor Baste Duterte si Marcos nga naman gisayunan ka. Saka dako sa problema sa Pilipinas, hagsa ang ekonomiya, hagsa ang nasod. Pait ang katawhan. Unya, sa dako nga problema sa Pilipinas, kinsa may gikinahanglan ang pinaka-bright nga tao sa tibuok Pilipinas. Kinsa man na ang presidente sa Pilipinas. Si Marcos. Mao na kinahanglan ang musulbad unta sa problema sa Pilipinas ang atong presidente. Dili kitang katawhan ang atong presidente. Ang problema kay di man makitaan ang presidente, mo bitaw nagfile mig kaso sa Supreme Court, mandamus, para ipagawas ang health record sa atong presidente. Unya, dungag ni Ada, kinahanglan, manduan sa Supreme Court ng pagpa-hair follicle test siya. Wa ko magdahom nga aksyonan sa Supreme Court dayon ang petition. Pero ilang magi-aksyonan dayon, gipatubag o gipa-comment ang Malacañang sa among petisyon. Ambot lang og hantod karon, murag wa pa man sila mo comment. So dako ang puruhan nga basig mo daog ta sa kaso. Naman si Bebot Bello diri maayong laki man eh. O maayong abogado. Oh. Pareho may eskwelahan ani. Dili lang may parehog fraternity. Pero pareho may eskwelahan. Pareho may aning graduate sa Ateneo de Manila University School of Law. Pero si Bebot Bello, ang iyang fraternity, Aquila Legis. Ako, Fraternal Order of Utopia. Ako manghinauton ko, maigsuon ko, na unta ang atong Supreme Court muaksyon na dayon, i-issue ang decision aron sa ingon kitang mga katawhan, mga Pilipino, wata magtanga ka na nangangalang ta, uy, kano sa man mo gawas ng presidente? Di man makitaan. Unsa man eh? Asa man yun eh? Pwede pa ba ni o dili na? Kaya kung di na pwede, na may vice-presidente. Mao man ay gimando sa konstitusyon nato nga kung ang presidente dili na makaako pag-dispose sa iyahang duties and obligation as a president, na ay vice president, gamboy mo, dapat mo take over sa pagduma sa gobyerno. So mahinungdanon kayo mga igsuon ko, nga kinahanglan aksyonan yun sa Supreme Court ang atong petisyon. Petisyon ni dili man ni para sa ako unsay labot na ako, di siya magpakita diha, di man masakit akong tiyan.
Pero ang katawhan nagulat. Naghulat ang katawhan tungod sa kapait sa kinabuhi, sa kalisod nga atong natagamtaman karon sa atong administrasyon. Kaya, Tagalogin ko na ngayon para kung kasuhan ako, may kasama na si Mike Defensor. Problema kasi kay Mike Defensor, sa totoo lang ha, magkasama kami sa cabinet noon. Pareho kaming sekretary. Noon pa man, si Mike Defensor, mahilig talaga yan maglaro ng apoy. Kaya, muna yun, mapasok man yun. Duwa kag kayo, mapasok man yun ka. Muna si Mike. Kayo lang yun na yung paboritong duwa. Kita na, bantay. Basketball, pickleball, daghan. Pero si Mike Defensor, kayo. Kayo ang duwa, anak. Itaw, makasama. Talagang taus-puso ako nagpapasalamat sa liderato na pinakita ni Mayor Baste Duterte tungod kay siya ang nagmugna sa Rage Coalition. Dagan ho tana, unsa man ang Rage Coalition? Ang Rage Coalition, mga igsuon ko, kanang nagdilaab nga kasuko, nagdilaab nga kalagot sa atong administrasyon. Mao na ang Rage Coalition. Naata karon diri sa Cebu, aron atong ipakita nga kitang mga Cebuano nagdilaab usab ang atong kasapot, ang atong kalagot sa atong administrasyon. Ay, dili day na ako, wako'y labot ana, wa man kumubutar ang piniste. Oh. Kay katong ni aging eleksyon, 2022 ba to? Ang kandidato na ako ato pagka-presidente, si Leni Robredo. Ang akong vice-presidente, Sara Duterte. Wa man ko mo suporta kang Kiko Pangilinan nga Vice President ni Sara Duterte. Kay pag-ingon ni Leni Robredo nga kung mahimo musuporta ko sa iyaha, yung ko pwede man ma'am pero dili ko kasuporta sa imong Vice President. Siya, bakit? Ko banga kayo. Banga nga senador ngilad pagyug dagway. Maoto, katong eleksyon, ang akong gisuportahan, Leni Sara. Wa ko masayop. Kay, sige ko, hunda-huna ato kung ano, suporta mo ko aning buwangan ni nga, wa gani ni mo graduate of college. Wala gani civil service eligibility. Lupig pa siya sa ordinaryong empleyado sa gobyerno nga naay civil service eligibility. Kini, presidente sa Pilipinas, walay civil service eligibility. Maunay nakabuang sa atong konstitusyon. Sayo nang ka, ordinaryong empleyado sa munisipyo, ordinaryong empleyado sa Kapitolyo, di nimo patrabahoon kung walay civil service eligibility. Pero presidente sa Pilipinas, bisag wala kay civil service eligibility, madawat ka. Maunang nagkalitsi-litsi ang Pilipinas. Muna mga igsuon ko, kinahanglan yun, magkahiusa ta, maghugpong tang tanan, aron sa ingon, masulbad ang pinakadako nga problema
nga giatubang karon sa nasod nga Pilipinas. Busa sa 2028 presidential elections, karon pa lang, musulti ko sa inyo ha, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Sige, kamoy padayon kay nayabag na ko. Pare. Duterte! 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 Teka, salamat.